Sa iba pang balita, tinapos na ng grupo ng truckers ang kanilang 3 araw ng truck holiday o tigil pasada nitong nakalipas na Huwebes. Ito'y matapos mapagkasunduan ng lokal ng pamahalaan ng Maynila at ng kanilang grupo na subukan sa loob ng 3 araw ang truck ban. Ang ulat mula kay Noel Perfecto. Muling nagkabuhay ang mga pangunahing lansangan sa lungsod ng Maynila nang magsimula na namang umugong ang mga rangkada na naglalakihang makina mula sa 10-wheeler trucks na may lula ng kargamento, papasok at papalabas ng mga pantalan sa mga puerto ng Maynila. Sangayon sa isang napagkaisahang pag-uusap ng mga otoridad ng lungsod ng Maynila at ng malalaking grupo ng truckers, truck owners, importers at brokers, ginamit agad ng mga ito ang unang araw ng 3-day na 24/7 free-flowing delivery para i-decongest o bawasan ang mga laman ng mga mapunong mga pantalan ng puerto, partikular sa MICT, North and South Harbors, Harbor Centers sa may Smoky Mountain at ang pesa ng mga container vans. Bagamat partial decongestion o 50% lamang ang pansamantalang target ng mga PPA authorities hanggang sa Sabado, tiniyak naman ni Port District Manager Constantine Fariñas na ginagawa nilang lahat para mabawasan ang mga laman ng MICT at North and South Harbors at may pasok ang inaasahang 8,000 mga imported na container vans mula sa ibang bansa. Yung luwag na hinihingi, lumuwag ang traffic. Pero hindi naman yun ang base na ekonomiya natin. No? Wala na yung traffic, pero paano naman yung ating paano naman ekonomiya natin? Kailangan tumakbo natin ito. Saan sila kukuha ng mga materialis na lalo nakahalos naman lahat yan imported? So, kailangan tumakbo siya, may labas. Tapos yun naman exports natin, yung din ang nagpapagana ng at nagpapaganda ng ating ekonomiya. Mga textiles, mga ganyan, ay ginagawa natin na electronics, mga export zones. Dapat yung lumabas din, dahil kailangan din ng manufacturing processes din sa ibang country na gagawa. Idinagdag pa ni District Manager Fariñas na mahalagang mabawasan ang mga puerto sa loob ng 3 araw na binigay ng pagtulong ng lokal na gobyerno. Ngunit mas makabubuti niya kung ito'y mapagpatuloy sa gayon ay hindi na mawala pa ang magandang pagkakataon ng naglalakihang revenues para sa bansa at ang pagtulong sa mas maraming mga nawalan ng trabaho. From the 100%, yun ang maximum na capacity ng isang terminal. Pagka ang efficient operation should not go more than 75%. Why? If, alimbawa, ang South Harbor ay medyo, ang capacity niya ay sabihin na natin 100,000 boxes, hindi mo isasagad sa 100,000. Samantala, isa si Aduana Business Club Incorporated President Maria Zapata sa patuloy na nananalangin sa mga kinaukulan, partikular kay Pangulong Benigno Aquino III na sana ay matulungan ng kanilang grupo ng mga na nagtatrabaho sa pantalan sa posibleng pagkakabaon sa hirap kapag natapos na ang 3 araw na free-flowing delivery na ibinigay ng City Hall authorities. It is non-ending pag-uusap. It's still continuing consultation. Yan nga ang napakagandang naging situation. These 3 groups or organization of the truckers really bind themselves into one position. Nagkasundo-sundo and we support each other. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.